Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay naglalaman ng aking totoong kwento. Gusto ko itong ibahagi para ipaalala na ang ating mga sugat at madilim na nakaraan ay walang kapangyarihang magdikta sa kung sino tayo sa hinaharap. Gusto kong ibahagi sa bawat taong nangungulila ngayon na ang unang hakbang patungo sa kalayaan ay ang pagpapatawad sa sarili, pagbukas ng puso, at pagtitiwala na may mga taong darating para mahalin tayo ng buong buo. Tuluyang napatigil si Rita at hindi nagawang makapagsalita habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Siya si Tyrone Rodriguez, ang lalaking makakasama niya sa mga susunod na buwan dahil sa isang malawak at milyon-milyong pisong business collaboration. Kumusta naman ang flight mo, Miss Campbell? Tanong ni Tyrone habang formal na naglalahad ng kanyang kamay. Bahagyang kumunot ang noo ng binata nang mapansin ang kawalan ng kibo na kanyang kausap. Are you okay, Miss Campbell? Para kang nakakita ng multo. Mabilis na ibinalik ni Rita ang kanyang ulirat para tanggapin ang kamay ng kanyang bagong business partner. Ngunit sa likod ng kanyang blangkong muka, isang marahas na agos ng alaala ang biglang bumuhay sa kanyang madilim na nakaraan. Rita, ikaw lang ang pwedeng tumanggap ng surrogacy contract na to kasi baog ang ate mo. Ikaw na lang ang pag-asa namin, anak. Gawin mo to para sa negosyo at sa pagpapagamot ng papa mo. 7 years ago, pumasok si Rita sa isang surrogacy contract para dalhin ang anak ng isang mayamang negosyante, kapalit ng napakalaking halaga ng pera na hindi kailanman kikitain ng kanyang pamilya kahit pa magtrabaho sila ng ilang dekada. Dahil baog ang nakatatandang kapatid ni Rita na si Elena, walang nagawa si Rita kundi ang pumayag dahil na rin sa pamimilit ng kanyang mga magulang. Ngunit ang buhay matapos mailuwalang sanggol ay hindi naging madali tulad ng ipinangako sa kanya. Nakaangat nga sila sa kahirapan, ngunit araw-araw namang kinakain si Rita ng kanyang konsensya. Hanggang sa umabot sa puntong nagtalo na sila ng kanyang mga magulang at nakapagbitaw ang mga ito ng masasakit na salita sa kanya. Umalis ka na dito kung gusto mo. Kung alam ko lang na kukwentahin mo lang ang sakripisyong ginawa mo nun, sana hindi ka na namin pinakiusapan. Sana hinayaan na lang akong mamatay. Ito ang mga salita mula sa kanyang ama na tuluyang dumurog sa puso ni Rita. Simula sa araw na yon, natutong mamuhay si Rita ng mag-isa, bitbit ang mabigat na konsensya bilang isang ina. Nagpapalipat-lipat siya sa iba't ibang part-time jobs para mabuhay hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa. Doon niya nakilala si Doña Isabela, isang mayamang half-Filipino na kumupkop sa kanya. Di kalaunan ay tuluyan ng naging anak ni Doña Isabela si Rita sa papel, dahilan upang mapalitan ang kanyang buong pangalan bilang Victoria Campbell. Ngunit ngayon, matapos ang 7 taong pag-iipon ng lakas ng loob na bumalik sa Pilipinas, hindi makapaniwala si Rita na ang unang makakaharap niya ay ang lalaking binaon niya na sa limot. Hindi niya alam ang pangalan ng mayamang lalaki noon, ngunit hindi niya malilimutan ang mukha nito dahil aksidente niya itong nakita sa labas ng delivery room noong araw na ipinanganak niya ang sanggol. Hindi siya makapaniwala na ang ama ng batang dinala niya sa kanyang sinapupunan 7 years ago ay si Tyrone Rodriguez pala. Miss Campbell, kailangan mo pa bang magpahinga? We can postpone this meeting kung nakakaramdam ka ng pagod o jet lag. Victoria. Just call me Victoria, Mr. Rodriguez. And I'm okay. Ituloy na natin tong meeting. Alright. Sige, let's start right away. Sa kabila ng matatag at eleganteng aura na ipinapakita ni Rita, sa kaloob-looban niya ay puno siya ng takot. Takot na baka ang 7 taong pagsisikap niya para buuin ang kanyang sarili at makabangon mula sa madilim niyang nakaraan ay gumuho lamang sa isang iglap. Daddy! Timothy, anong ginagawa mo dito?
Di ba sabi ko, hintayin mo ako sa labas? Daddy is in a very important meeting, anak. Ang lahat ng nasa loob ng boardroom ay napalingon nang pumasok ang isang napaka-cute na bata. Tumakbo ito patungo kay Tyrone at yumakap nang hindi alintanang mga taong kasama ng kanyang ama. Daddy, ang tagal naman po kasing matapos ng meeting nyo. Bored na po ako. Reklamo ng 6 na taong gulang na si Timothy. Dahilan para magtawanan ang lahat ng board members. Ngunit si Rita ay nakatitig lamang sa bata habang pinipigilan ang sarili niyang emosyon dahil ramdam niya sa kanyang puso na ang batang ito ang batang niluwal niya. Pagkatapos ng meeting, nagmamadaling umuwi si Rita at tuluyang nagkulong sa loob ng kanyang kwarto. Gustuhin man niyang takbuhan at iwasan sina Tyrone at ang batang si Timothy. Alam niyang hindi niya pwedeng gawin yon dahil milyon-milyong pisong proyekto ang nakasalalay sa collaboration ng kumpanya ni Doña Isabela at Tyrone. Kaya naman kinabukasan, walang nagawa si Rita kundi ang sumakay sa loob ng sasakyan kasama si Doña Isabela. Nasasamahan niya para sa isang site tour na pamumunuan din ni Tyrone. Rita, anong masasabi mo kay Mr. Rodriguez? Biglang tanong ni Doña Isabela habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Kaswal at formal na sumagot si Rita habang inaayos ang kanyang mga papeles. Mommy, huwag niyo na po akong tatawagin sa totoo kong pangalan. Marahang tumawa si Doña Isabela nang makitang nagtagumpay siyang asarin si Rita gamit ang dati nitong totoong pangalan. Sige, Victoria. Inaasra lang naman kita dahil masyado kang seryoso dyan. Mommy, alam niyo naman po ang rason. Pag naririnig ko ang palayo ko na Rita, naalala ko kung saan ako nagmula. Ayoko namang kalimutan yun dahil nakaangat lang ako dahil inampun mo ko. Pero ayoko nang maalala yung mga masasamang bagay na pinagdaanan ko. Bahagyang nalungkot naman at nakonsensya si Doña Isabela sa kanyang narinig. Dahil doon ay agad niyang pinalitan ng usapan. I'm sorry, Victoria. Okay. Balik tayo sa tanong ko kanina. Ano nga ang tingin mo kay Mr. Rodriguez? He is a good and trusted businessman, Mommy. Magaling siyang makipag-usap pagdating sa negosyo. Hindi yan ang ibig kong sabihin, anak. Ang itinatanong ko ay kung anong tingin mo sa kanya bilang isang lalaki. Bilang isang prospective boyfriend o husband para sa'yo. Mommy, negosyo pong pinunta natin dito. Hindi paghahanap ng boyfriend o asawa. Hindi alam ni Doña Isabela ang tungkol sa madilim na nakaraan ni Rita, lalo na ang pagiging surrogate mother niya. Ang alam lamang nito ay itinakwil siya ng kanyang mga magulang at kinailangang mabuhay ng mag-isa simula noon. Takot na takot si Rita na malaman ng Donya na tumayong ina niya ang tungkol sa pagiging surrogate mother niya dahil baka kapag nalaman nito ang katotohanan ay itakwil din ito si Rita tulad ng ginawa ng kanyang sariling pamilya. Maganda ka at matalino. Madami namang lalaking naliligaw sa'yo. Pero bakit ba wala kang ini-entertain? Ano ba talaga ang type mo sa isang lalaki? O baka naman babae rin ang gusto mo? Kuryosong tanong ni Doña Isabela. Mommy, ayoko po muna sa mga ganyang usapan. Muling tanggi naman ni Rita. Victoria, nasa tamang edad ka na para magkapamilya at maghanap ng asawa. Bagay kayo ni Tyrone at… Mommy, nandito na po tayo. Bago pa muling makapagsalita si Doña Isabela ay iniwan na siya ni Rita sa loob ng kotse. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at napailing habang inaayos ang kanyang mamahaling bag. Ang batang yun talaga. Laging umiiwas basta pag-aasawa ng usapan. Pagkababa nila ng kotse, nakita nilang naghihintay na pala si Tyrone sa labas ng site. Napakagwapo nito sa suot nitong simpleng itim na polo. Napangiti si Doña Isabela ngunit naglaho din yon nang makitang hindi naman pala nakatingin si Rita sa binata. Agad naman silang sinalubong ni Tyrone nang may matamis na ngiti. Good morning, Doña Isabela. Good morning, Victoria. Good morning, Mr. Rodriguez. Talagang magiging magandang umaga dahil ikaw ang unang sumalubong sa amin.
Di ba anak? Imbis na sumagot, inabala lamang ni Rita ang kanyang sarili sa pagbabasa ng mga blueprints ni hindi niya tinapunan ng tingin si Tyrone. Tyrone na lang po ang itawag niyo sa akin. Gusto niyo po ba munang magpahinga, Doña Isabela? Maka gusto niyo po muna ng may inom. Nako, hindi na Tyrone. Maraming salamat. Pero may tanong lang ako. Sana hindi mo masamain. Hirit ng Donya na may pilyang ngiti. Sure, ano po yun? Are you single? Natigilan si Tyrone ng bahagya dahil sa tanong ng Donya. Maging si Rita na nagpapanggap lamang na nagbabasa ng mga blueprints ay sandaling natigilan din dahil sa kalokohang sinisimula ng kanyang ina. Oh, wag mo sanang masamain. I'm not trying to hit on you. Halos kaedad ka lang itong anak ko, no? Nagtatanong ako dahil sa ibang dahilan. Agad na saad ng Donya sabay tawa. I'm sorry, Doña Isabela. Nabigla lang po ako sa tanong niyo. May anak po akong lalaki but yes, I'm single. Oh, really? Well, anong tingin mo dito sa anak kong si Victoria? Why don't you guys go out for a coffee or have a dinner mamaya pagkatapos ng side tour natin? Muling natigilan si Tyrone dahil sa tanong ng Donya. Dahil sa sinabi ng matanda, mas lalong naging awkward lamang ang sitwasyon. Hindi pa man nakakasagot si Tyrone, dire-diretso nang naglakad paalis si Rita nang hindi lumilingon. Victoria, saan ka pupunta? Mauna na po ako sa loob, Mommy. Walang emosyong sagot ni Rita, dahilan para mapahawak ang Donya sa kanyang sentido. Oh my God! Ang bata niyon talaga! Tinutulungan ko na nga siya. Siya pa yung lumalayo. At nagawa pa talaga akong iwan dito. Inis na saad ni Doña Isabela sabay bukas ng kanyang pamaypay. Habang pinapanood naman ang masungit na si Rita, hindi maiwasan ni Tyrone ang matawa. Bibihira lamang kasi siyang makakilala ng mga babaeng katulad ni Rita, na walang pake sa ibang bagay maliban sa trabaho. I'm sorry, Doña Isabela. Mukhang ang anak niyo po mismo walang interes sa akin. Nagpapakipot lang yon, Tyrone. Hayaan mo, sisiguraduhin kong hindi na yon tatanggi sa susunod. Ngumiti na lamang si Tyrone at tumango. Pumasok na po tayo para masuot niyo na yung mga nakahandang safety gears. Wala nang nagawa si Doña Isabela kundi ang sumunod kay Tyrone at nakipagkwentuhan na lamang habang naglalakad sila papasok. Samantala, si Rita naman na halos tumakbo na sa bilis ng paglalakad ay hindi na maitagong pamumula ng kanyang muka dahil sa kahihiyang dulot ni Doña Isabela. Hindi niya inasahang harap-harapan siya nitong ipagkakanulo kay Tyrone. Calm down, Rita. Hindi dapat masirang composure mo. Tandaan mo, kailangan mo lang tiisin ang lahat hanggang sa matapos tong project at babalik ka na rin sa Amerika. Magiging payapa na ulit ang lahat. Napasapos si Rita ng kanyang muka. Mali nga ba talaga ang desisyon niyang umuwi sa Pilipinas? Sikat ng araw at amoy ng bagong sementong pundasyon ang sumalubong sa kanila habang naglalakad sa gitna ng malawak na lupain kung saan itatayong isang subdivision at commercial hub. Habang hawak ang kanyang blueprint, ipinapaliwanag ni Tyrone ang bawat detalye ng proyekto kung saan magkatuwang ang kumpanya niya at ang dayuhang korporasyon ni Doña Isabela. Ipinapakita niya ang plano para sa mga modernong gusali, eco-friendly na mga parks at mga facilities na nakatakdang itayo doon. Hindi lang basta mga estruktura ang itatayo natin, Doña Isabela. We want to create a sustainable community that blends local culture with world-class architecture. Seryosong paliwanag ni Tyrone. Ilang sandali pa'y huminto siya at biglang lumingon kay Rita. What do you think, Victoria? Bahagyang natigilan si Rita dahil hindi niya inaasahan ang biglaang pagtatanong ng binata. Inayos niya ang kanyang suot na hard hat at mariing tinitigan ang blueprint. Sa tingin ko maganda ang konsepto, Mr. Rodriguez. Pero base sa mga naging operations namin sa ibang bansa, mas magiging effective kung lalakihan pa natin ang drainage system sa gilid ng commercial wing para maiwasan ang anumang aberya sa panahon ng tag-ulan. Nakangiting tumangutango si Doña Isabela habang bakas ang labis na pagmamalaki sa kanyang anak habang tinitingnan si Tyrone. Si Mr. Rodriguez? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ka magsisisi
Si Victoria ang pinadala ko rito para maging partner mo. I can see that, Doña Isabela. Matalas ang mata ni Victoria sa mga detalye. Pagsang-ayon ni Tyrone habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Rita na agad namang nag-iwas ng tingin dahil sa kaba. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang telepono ni Doña Isabela. Kinausap nito ang kanyang sekretarya sa kabilang linya bago bumaling sa dalawa. Oh, kailangan ko munang pirmahan yung mga papeles na dinala ng secretary ko dito. Anak, dito ka na muna kasama si Mr. Rodriguez para matapos yung pag-review sa layout. Bago pa man makahirit ng pagtanggi si Rita, mabilis nang naglakad paalis ang matanda kasamang ilang mga engineer, dahilan upang tuluyan silang maiwan sa tapat ng pansamantalang opisina sa site. Binalot sila na nakabibinging katahimikan. Lalong pinagpawisan ang mga palad ni Rita habang pilit na nagpapakabisi sa pag-scan ng mga hawak niyang papel para lang hindi mapatingin kay Tyrone. Sandali lang, Victoria. May kukunin lang ako sa loob. Ilang sandali pa ay naglakad si Tyrone papasok sa maliit na opisina at lumabas ng may dalang maliit na plastic. Nga pala, para sa'yo. Sana magustuhan mo to. Malumanay na sabi ni Tyrone habang inilalahad ang supot. Kumunot naman ang noon ni Rita. Ano yan? Cookies. Binigay sa akin ng kong si Timothy bago ko umalis ng bahay kanina. Siya mismong nag-bake niyan kasamang nanay niya. Tanggapin mo na. Masarap yan. Napatitig si Rita sa supot. Ang malaman na ang cookies na yon ay gawa ng kanyang sariling anak ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Nag-aalangan man ay tinanggap pa rin ni Rita ang plastic. Salamat. Walang anuman. Sandali lang, Victoria. Kukunin ko lang yung mga natirang technical files sa loob ng sasakyan ko. Nang makaalis si Tyrone, nanatiling nakatayo si Rita habang yakap ang plastic na naglalaman ng mga cookies. Ngunit ilang sandali pa, biglang dumating si Timothy kasamang isang babae na mukhang yaya nito. Nang makita ng batang hawak-hawak ni Rita, biglang nagbagong timpla ng mukha ng bata. Namula ang kanyang mga pisngi sa tindi ng galit at bigla nitong nilapitan ang dalaga. Bakit tawag mong cookies ng daddy ko? Binigay ko yan sa kanya kanina. Kinuha mo ba yan na walang paalam? Natigilan ng yaya sa tindi ng hiya at sinubukang awatin ng bata. Pero patuloy sa pagsasalita si Timothy habang galit na nakatitig kay Rita. Sa kabila ng mabigat na paratang, nanatiling kalmado si Rita. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mukha ng kanyang anak na galit sa kanya. Timothy! Tama na yan, anak! Ang mariing boses ni Tyrone ang pumutol sa eksena habang nagmamadali itong lumapit. Hinawakan niyang balikat ng kanyang anak upang pakalmahin ito. Huwag mong awayin ang tita Victoria mo. Ako nagbigay ng cookies na yan sa kanya. Dahil gusto ko matikman niya ang gawa mo. Pero daddy, para sa'yo po yan eh. Hindi po para sa kanya. Nakasimangot na sagot ni Timothy. Sa sandaling yon na hindi na napigilan ni Rita ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumuhod upang mapantayan ang taas ng bata. Tinitigan niya si Timothy ng may pinakamalambot na emosyon na matagal niyang itinago sa kanyang puso. Timothy, huwag ka na magalit sa daddy mo, okay? Tatanggapin ko tong cookies mo bilang tanda na magkaibigan na tayo simula ngayon. Okay lang ba sa'yo yun? Bahagyang lumambot ang mga mata ni Timothy, ngunit tila hindi pa rin ito kumbinsido. At bilang ganti, igagawa din kita ng mga masasarap na homemade cookies at ipadadala ko sa bahay niyo. Gusto mo ba yon? Nang marinig ang malumanay na boses ni Rita at ang alok nitong cookies, dahan-dahang napangiti si Timothy. Promise po? Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rita, dahilan para maging si Tyrone ay magulat. Ngunit nanatili siyang tahimik habang pinapanood ang pagsisimula ng hindi inaasahang pagkakaibigan ng kanyang anak at ng masungit niyang business partner. Promise, sagot ni Rita bago muling ngumiti. Kinabukasan, maagang tinapos ni Rita ang pagbibake sa kusina ng kanyang tinutuluyang hotel.
Buong ingat niyang nilagay sa isang magandang container ang mga bagong luto at mababangong cookies na kanyang ipinangako kay Timothy. Nang makarating si Rita sa opisina ni Tyrone, bakas ang matinding gulat sa mukha ng binata nang makita siya. Victoria? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Tyrone at agad na tumayo mula sa kanyang swivel chair. Inilapag ni Rita ang container sa ibabaw ng lamesa at pilit na pinanatili ang kanyang kaswal ng ngiti. Iiwanan ko lang sana tong cookies na ipinangako ko kay Timothy kahapon. Ayokong isipin ng anak mo na hindi ako tumutupad sa usapan. Ganun ba? Salamat, Victoria. Sobrang matutuwa si Timothy kapag nakita niya to. Baka gusto mong hintayin siya. Papunta na si Timothy dito kasamang yaya niya. Agad na nakaramdam ng takot at pag-aalangan si Rita. Sa kaloob-looban niya ay talagang gusto niyang makita ulit si Timothy. Ngunit habang mas nakikita at nakakasama niyang bata, mas natatakot siyang tuluyang gumuho ang pader na itinayo niya sa kanyang sarili sa loob ng 7 taon. Okay lang Mr. Rodriguez, pero marami pa akong kailangang asikasuhin para sa project natin. Idinaan ko lang talaga to. Victoria, just call me Tyrone. Natigilan si Rita nang marinig yon. Bahagya namang natawa ang binata. Ang weird lang kasi na tinatawag kitang Victoria. Habang ikaw naman, Mr. Rodriguez pa rin ang tawag sa akin. You're right. Sige, tatawagin na kita sa pangalan mo simula ngayon. Tyrone. Nagdala ng hindi maipaliwanag na saya kay Tyrone ang pagtawag ni Rita sa pangalan niya. Agad siyang lumapit kay Rita matapos kunin ang coat niyang nakasabit sa kanyang swivel chair. Ihatid na kita hanggang sa labas. Tumanggi si Rita noong una. Wala na rin siyang nagawa nang magpumilit ang binata. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo, patungo sa main entrance ng kumpanya, sinubukan ni Tyrone na kunin ang atensyon ni Rita para mabasag ang katahimikan. Pasensya ka na nga pala sa inasal ni Timothy kahapon. Masyado lang siyang protective sa mga bagay na ibinibigay niya sa akin. Wala kasi nang lumaki siya, kami lang dalawang magkasama. Nasaan palang nanay niya? Tanong ni Rita habang hindi nililingon si Tyrone. I can't say everything dahil masyadong personal ang bagay na yun. Pero sinubukan kong hanapin ang nanay ni Timothy. Isang beses lang. Sabi ng pamilya niya, umalis siya at hindi na bumalik. Hindi magawang sumagot ni Rita matapos marinig ang lahat ng yon. Dala pa rin niyang poot mula sa ilang taon niyang paghihirap ng mag-isa, habang hindi man lang siya hinanap ng kanyang sariling pamilya. At least sinubukan mo siyang hanapin, kahit isang beses lang. Well, yeah. Pero ang pagkakalam ko, hanggang ngayon wala pa rin balita ang pamilya niya sa kanya. Siguro naging masaya na siya sa kung nasan man siya ngayon. Napaismid na lamang si Rita. Nagkaroon siya ng komportableng buhay dahil sa tulong ni Doña Isabela na umampon sa kanya. Pero puno naman ng pagsisisi at pangungulila ang araw-araw niya. Kahit kailan, simula nang iluwal ni Rita si Timothy, hindi na siya naging masaya pa. Nang makarating sila sa labas ng main lobby, huminto si Rita sa tapat ni Tyrone. Salamat sa paghatid, Mr. Rodriguez. Pwede mo na akong iwan dito. Na-text ko ng driver ko at papunta na siya dito. Ihintayin ko na rin siyang dumating. Hindi naman ako nagmamadali. Habang naghihintay, lumingon si Rita sa paligid upang magpalipas ng oras. Ngunit sa isang iglap, tila humintong ikot ng kanyang mundo nang mamataan ang isang pamilyar na mukha sa glass window ng isang sikat na restaurant sa tapat ng kalsada. Nandoon ang kanyang nakatatandang kapatid na si Elena. Nanonood lamang si Rita habang hindi magawang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang ate niyang si Elena ay masayang-masaya na tumatawa habang sinusubuan na pagkain ang isang lalaki na mukhang asawa nito. At sa tabi nila ay isang maliit na bata na kamukhang kamukha ng kanyang kapatid. Victoria, gusto mo ba ang magkape? Tanong ni Tyrone na hindi na nasagot ni Rita. Sa sandaling yon, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rita. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan 7 taon nang nakalipas ay isang malaking kasinungalingan lamang.
Nagsinungaling ang kanyang pamilya na baog si Elena para mapilit siyang pumasok sa surrogacy contract at isakripisyo ang kanyang sariling katawan at kinabukasan. Habang siya'y nabubuhay sa lungkot, kahihiyan at matinding pangungulila sa ibang bansa, ang kanyang ate naman pala ay may sariling pamilya at masayang nagpapalaki ng sariling anak. Ang tindi ng sakit, galit at panlulumo ay sabay-sabay na sumaksak sa puso ni Rita. Tuluyang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan. Victoria! Mabilis sa sigaw ni Tyrone. Nasaktong nasalo siya bago pa man bumagsak si Rita sa semento. Dahan-dahang iminulat ni Rita ang kanyang mga mata habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat. Ang unang mukhang sumalubong sa kanya ay ang nag-aalalang mga mata ng isang maliit na bata na nakadungaw sa kanya habang nakahiga siya sa malambot na sofa. Anak, Bulong ni Rita. Sa tindi ng pangungulila at sa pag-aakalang nananaginip lamang siya, dahan-dahang itinaas ni Rita ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Timothy. Ramdam niya ang init ng balat nito. Isang pakiramdam na 7 taon niyang hinahanap-hanap. Tita Victoria, okay ka lang po ba? Biglang nabitawan ni Rita ang mukha ni Timothy at mabilis na natauhan. Hindi siya nananaginip, kaya naman agad siyang napaupo ng marahas at lumingon sa paligid. Doon niya napagtantong ibinalik siya ni Tyrone sa loob ng opisina nito matapos siyang mahimatay sa kalsada. Pagkaangat ng kanyang tingin, nakita niya si Tyrone na naglalakad palapit habang may dalang tasa ng mainit na tsaa. Inilapag na binatang tasa sa mesa at nang makitang akmang tatayo at aalis na naman si Rita, mabilis siyang humarang. Sandali lang Victoria. Huwag ka munang tumayo. Magpahinga ka muna. Please. Pakiusap ni Tyrone habang marahang hinahawakan ang kanyang balikat para pigilan siya. Opo nga po, Tita Victoria. Huwag ka muna umalis. Hirit din ni Timothy habang nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Doon lang napansin ni Rita ang container na gawa niyang cookies sa ibabaw ng mesa. Hinihintay ka ni Timothy na magising. Ayaw niyang buksan yung cookies nang wala ka. Kasi gusto niyang sabay-sabay tayo kumain. Nang marinig yon, tila nawala ng lakas si Rita na humakbang paalis. Paano niya matatanggihan ang sarili niyang anak na hinintay siya para lang sabay silang kumain? Ilang sandali pa ay muling napaupo si Rita sa kanyang upuan. Pasensya na. Medyo marami lang kasi akong iniisip na trabaho kaya nagpanik ako kanina nung nagising ako. Huwag mo na munang isipin yan. Tinawagan ko na rin si Doña Isabela para sabihin nandito ka at nagpapahinga. Sabi ni Tyrone na nakaupo na ngayon sa harap niya. Napahawak na lang si Rita sa kanyang ulo dahil siguradong pumayag si Doña Isabela nang walang maraming tanong. Kilala niya si Doña Isabela at alam niyang gagawin nito ang lahat para lang paglapitin sila ni Tyrone sa isa't isa. Wow! Ang sarap po nito, Tita Victoria! Masayang hirit ni Timothy matapos isubo ang unang piraso ng cookies. Baka sa mukha ng batang labis na saya habang may natitira pang tsokolate sa gilid ng labi nito. Hindi naman napigilan ni Rita ang mapangiti habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Napansin naman ni Tyrone ang reaksyong yon at hindi rin maiwasang mapangiti. Alam mo, medyo nakakaingit si Timothy. Mukhang siya lang may kakayahang magpangiti sa'yo ng ganyan. Anong ibig mong sabihin? Bigla namang natauhan si Tyrone at napaayos sa upo. Wala lang. Bilang business partner mo, gusto ko rin naman na madalas kang umiti sa akin. Kaysa sa palagi mo akong sinusungitan tuwing may meeting tayo. Gusto ko lang namang maging seryoso sa trabaho. Ganito na talaga ang buhay ko. Naging tahimik ang opisina matapos sabihin ni Rita yon. Ramdam ni na Tyrone at Timothy ang biglang lungkot ni Rita. Kahit hindi nila alam ang tindi ng sakit na pinagdaanan nito matapos makita ang kanyang kapatid kanina. Marahang siniko ni Tyrone ang kanyang anak. Agad namang nakuha ng matalinong batang ibig sabihin ng kanyang ama. Kumuha si Timothy ng 2 pang cookies at lumapit kay Rita. Iniabot niya ang isa kay Rita at ang isa naman ay kay Tyrone. Tita Victoria, kain ka na po.
Sabi ni Daddy, kapag namulungkot ang isang tao, masarap kumain ng matamis para maging happy. Oo nga naman, Victoria. Mukhang masarap pa naman tong mga gawa mong cookies. Tita Victoria, sana po, pag hindi kayo busy, maturuan niyo po akong mag-bake. Nakangiting saad ni Timothy. Habang pinapanood ang mag-ama na masayang kinakain ang mga gawa niya, nakaramdam si Rita ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa loob ng 7 taon na namuhay siya sa ibang bansa na puno ng lungkot, pagsisisi at galit sa kanyang sarili, ngayon lang niya muling naramdaman na buhay siya. Tiningnan niyang hawak niyang cookie, bago tumingin kina Tyrone at Timothy na abala sa pag-aasaran sa tapat niya. Napaisip si Rita na siguro bago siya bumalik sa ibang bansa sa susunod na buwan, hindi naman siguro masamang sulitin ang mga natitirang araw kasama sila. Na kahit sa maikling panahon lang, gusto niyang maranasan kung paano maging bahagi ng buhay ng kanyang anak at ng lalaking unti-unting binabagong kanyang buhay. Ilang araw matapos ang masayang araw kasamang mag-ama, isang malaking event ang naganap para sa kumpanya ni Tyrone. Tahimik na humihigop ng wine si Victoria habang nakasandal sa isang sulok ng ballroom. Mula sa malayo, pinapanood niya si Doña Isabela na masayang nakikipag-usap sa ilang nagkumpulan na binata. Napailing na lang siya dahil alam na alam niyang ipinagkakanulo na naman siya ni Doña Isabela sa mga ito at umaasang isa sa mga itong magiging nobyo o asawa niya. Kailan ba talaga susuko si Mommy? Sabi niya si Tyrone lang ang favorite niya pero ngayon parang hindi naman. Habang abala sa panonood, isang kamay ang naglapag ng panibagong baso ng wine sa kanyang lamesa. Pag-angat ni Rita ng kanyang muka, si Tyrone ang sumalubong sa kanya. Bahagyang natigilan si Rita at hindi maitanggi sa kanyang sarili na napakagwapo ni Tyrone sa suot nitong suit ngayong gabi. Mabutit pumunta ka, Victoria. Akala ko hindi mo papansin ang invitation ko. Dahil bawal ang bata sa event na to. At hindi makakapunta si Timothy. Tipid na ngumiti si Rita at bahagyang itinaas ang kanyang baso. Kailangan kong pumunta, Tyrone. Kung hindi ako sasama, paniguradong kakalad ka rin ako ni Mommy papunta dito. Kung ganon, dapat pala magpasalamat ako kay Doña Isabela bukas. Nga pala, marami silang hinandang masasarap na pagkain dun sa buffet station. Do you want me to ask the servers to bring some food here for you? Naku, wag na, Tyrone. But thank you. Kaya ko naman kumuha ng mag-isa mamaya. Dapat nandun ka sa mga guests mo. Ikaw ang host ng gabing to. Baka hinahanap ka na nila. Tumingin ng diretso si Tyrone sa mga mata ni Rita. Ngayong gabi, kakaibang kislap at pilyong ngiti sa mga labi ni Tyrone na hindi maipaliwanag ni Rita, ngunit nagdudulot ng kaba sa dibdib niya. Actually, mas gusto ko dito. Naramdaman ni Rita ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi. Napaiwas siya ng tingin at hindi alam kung anong isasagot. Ngunit ang tensyon ng sandaling yon ay mabilis na naputol dahil sa pagdating ng isang pamilyar na babae. Rita, ikaw na ba yan? Singhal ng isang pamilyar na boses na alam ni Rita na mula sa ate niyang si Elena. Mabuti na lang at hindi agad lumingon si Rita dahil sa isang iglap ay tila humintong tibok ng kanyang puso nang makitang mabilis na lumapit ang kanyang ate Elena. Teka, anong ginagawa niyo? Bakit kayo magkasama? I'm sorry but you must be mistaken. Hindi Rita ang pangalan ko. Kalmadong saad ni Rita. What? Naibang ka na ba, Rita? Saan ka ba nagsusuot itong nakaraang 7 taon? Bakit hindi ka man lang umuwi o nagparamdam? Tingin mo ba maluloko mo ko sa pagiging maarte mo? Hindi sumagot si Rita at bakas sa kanyang mukha ang pagkalito kahit na ang totoo'y sobrang kinakabahan na siya. Mabuti na lang at sumingit si Tyrone. Elena, this is Victoria Campbell, the daughter of Doña Isabela Campbell. Lumaki siya sa Amerika at ang company nila ngayon ang pinakamalaking investor ng bago kong projects. Victoria, she is Elena, the wife of a business partner. Nang marinig yon, tila binuhusan ng malamig na tubig si Rita. Ang kanyang ate na si Elena ay asawa pala ng kasosyo ni Tyrone sa trabaho. Matapos malaman, naging malapit pa sa isa't isa sina Elena at Tyrone.
Ang tindi ng panganib at takot na mabisto ang nagtulak kay Rita na mas lalong layuan ng mag-ama. Excuse me, I need to go to the restroom. Pagmamadali ni Rita sabay hakbang paalis. Victoria, sandali lang. Tawag ni Tyrone sabay hawak sa kanyang braso para pigilan siya. Ngunit dahil sa biglaang paghila ng binata at sa tindi ng panik ni Victoria, nawalan siya ng balanse. Aksidenteng natapon ni Rita sa mamahaling suit ni Tyrone ang wine na hawak niya. Oh my God, Tyrone! I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Hey, it's okay. Huwag kang magpanik. Damit lang to. Kalmadong sagot ni Tyrone habang pinagpaga ng kanyang coat at sinusubukang pakalmahin ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto, magkasama na si Rita at Tyrone sa isang private lounge sa itaas ng hotel. Kasalukuyang nakaharap sa salamin si Tyrone habang sinusubukang punasan ng tissue ang mansya sa kanyang coat. Si Rita naman ay nakaupo sa gilid habang tahimik na sinasermonan ang kanyang sarili. Nagsisisi siya kung bakit sumunod pa siya kay Tyrone. Ngayong naiwan silang dalawa sa loob ng silid, hindi niya alam kung paano babasagin ang nakabibinging katahimikan at kung paano makakatakas sa sitwasyong yon. Huwag ka nang sumimangot dyan, Victoria. Tumawag na ako sa sekretary ko at papunta na siya dito para dalan ako ng bagong suit. Besides, ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Bigla kasi kitang hinila kanina kaya ka nagulat. Hindi, kasalanan ko naman talaga. Don't worry, babayaran ko yung suit mo. Tumawa lamang si Tyrone at napailing. Hindi na kailangan, Victoria. Pwede naman akong bumili na lang ng bago. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng kwarto. Ngunit mukhang walang balak si Tyrone na hayaang maging awkward ang sitwasyon. You know, napapaisip pa rin talaga ako kung bakit ganun na lang katinding reaksyon ni Elena nung nakita kanya kanina. Sabi niya kamukhang kamukha mo raw yung kapatid niya na si Rita. Naramdaman ni Victoria ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit pilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon upang magpanggap na kalmado. Siguro may mga tao lang talagang magkakamukha sa mundo, Tyrone. Baka nga hawi ko ang kapatid niya, pero hindi ko naman siya kilala. Tumango si Tyrone at seryosong tumitig sa kanya. I know. Kaya nga humingi ako ng pasensya dahil nadamay ka pa sa kung anong issue ng pamilya niya. Pero ngayon ayoko nang pag-usapan yun. May iba akong gustong malaman. Naglakad si Tyrone patungo sa minibar ng kwarto para magsalin ng wine sa 2 baso. Iniabot niya ang isa kay Victoria bago binuksan ang pinto patungo sa balkonahe ng lounge. Naupo si Tyrone sa tapat niya. Ramdam ang lamig ng hangin sa gabi. Gusto ko malaman kung bakit. Ang taas-taas ng pader mo para sa akin, Victoria. Bakit parang ginagawa mong lahat para iwasan ako? Ganun naman ako sa lahat, Tyrone. Wala ko ibang interes sa buhay bukod sa pagpapayaman. Dahil sa narinig ay muling natawa si Tyrone at napailing. Alam mo, sa tingin ko, hindi naman pala ganun kasama yung nangyari kanina. Dahil sa aksidenteng yon, nagkaroon ako ng pagkakataon na masolo ka dito. Malayo sa ingay ng iba at sa mga mata ng mga lalaki sa baba na gustong-gusto kang lapitan. Mr. Rodriguez, are you trying to hit on me? Diretsahang tanong ni Rita. Natawa uli si Tyrone at halatang natutuwa sa pagiging prangka ng dalaga. Simula nung unang araw na nagkita tayo, napakailap mo. Palagi kang handang umiwas sa akin na parang may sakit akong dala. Gusto ko lang namang malaman kung paano ko gigibain ang pader na yan. Hindi naman sa ganun, Tyrone. Buong buhay ko, nasanay lang talaga akong maging seryoso at independent. Marami akong hinarap nung nasa ibang bansa ako. Naintindihan ko. Alam mo, Victoria, I made a very big decision 7 years ago. Napatitig si Rita sa binata. Ang tinutukoy ba nitong desisyon ay ang pagkuha ng isang surrogate mother? Pero ginawa ko yun dahil sinabi ko sa sarili ko na ayaw ko magkaroon ng asawa at wala akong panahon para sa mga ganong bagay. Pero ngayon, mukhang magbabagong plano ko. Natigilan si Rita nang marinig ang sinabi ni Tyrone. Nakatitig lamang ang binata sa kanya ng may marahang ngiti at walang magawa si Rita kundi ang umiwas ng tingin at uminom ng wine. Victoria. Mauna na ako, Tyrone. Baka hinahanap na ako ni Mommy.
Tumayo si Rita upang umalis, ngunit mabilis siyang sinundan ni Tyrone. Bago pa man siya makalabas, marahang hinawakan ng binata ang kanyang braso upang pigilan siyang umalis. Dahil sa lapit nilang dalawa sa isa't isa, naramdaman ni Rita ang mas lalong paglakas ng tibok ng kanyang puso. Matagal na tinitigan ni Tyrone ang kanyang mga mata bago ito bumaba sa kanyang mga labi. Dahilan upang mapalunok si Rita. Nailigtas lamang siya sa sitwasyong yon nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. I need to take this call. Mukhang importante. Kailangan ko na ring bumalik sa ibaba. Ginamit ni Rita ang pagkakataong yon para mabilis na makalusot kay Tyrone at tuluyang tumakbo paalis ng kwarto. Napasapo naman si Tyrone sa kanyang muka na hindi na rin alam kung anong nangyayari sa kanyang sarili. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganito ako dahil sa isang babae? Inis na tanong ni Tyrone sa kanyang sarili. Sakto namang bumukas ang pinto ng lounge at pumasok ang secretary ni Tyrone na may dalang bagong suit. Ngunit imbes na isuot ang coat, naging seryoso at malamig ang mukha ng binata. Dala mo ba yung pinapahanap ko sa'yo? Yes sir. Binuro ng pamilya ni Elena ang lahat ng impormasyon, government records at mga lumang larawan ni Rita Sandoval para itagong katotohanan tungkol sa surrogacy tulad ng napag-usapan nyo. Wala silang iniwang bakas sa kahit ano social media o database. Kung wala na pala lahat ng records niya, paano mo nahanap tong mga to? Tanong ni Tyrone habang hawak ang brown envelope na inabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Dahil po sa lumang yearbook ng universidad kung saan nag-aaral si Rita noon sir. Mukhang nawala sa isip nila na may mga picture na tinitake para sa yearbook kaya hindi nila naalis. Ito pong litrato ni Rita Sandoval. Sa isang iglap, tila ba nanigas ang buong katawan ni Tyrone at tuluyan siyang natigilan habang nakatitig sa larawan. Sa loob ng 7 taon, hindi niya kailanman pinakialaman ang mga desisyon ng pamilya ni Elena. Basta't masusunod ang gusto niya na ang katotohanan tungkol kay Timothy ay mananatiling nakabaon sa limot habang buhay. Ni hindi niya inakalang kakailanganin niyang makita ang mukha ng babaeng naging surrogate mother para sa kanyang anak pagkatapos ng 7 taon. Ngunit ngayon, habang tinititigan ang litrato, napagtanto ni Tyrone na hindi niya pwedeng sisihin si Elena sa naging reaksyon nito kanina. Dahil ang larawan ni Rita Sandoval na siyang nagluwal sa kanyang anak ay kamukhang kamuka ng Victoria na kilala niya ngayon. Mabilis na lumipas sa mga araw matapos ang gabi ng engranding event. Sa kabila ng mga naging hinala ni Tyrone noon, labis na ipinagtataka ni Rita kung bakit tila naging tahimik ang binata. Hindi siya nito tinanong o kinulit pang muli tungkol sa naging reaksyon ni Elena sa party. Naisip na lamang ni Rita na baka wala talagang interes si Tyrone na manghimasok sa buhay ng iba o sadyang naniwala lang ito sa sinabi niya. Ang hindi alam ni Rita, kumikilos lamang si Tyrone sa paraang alam niya. Victoria! Pabalikan na lang kita mamaya ha? May kailangan lang akong pirmahan saglit sa opisina. Bye! Yun ang huling sigaw ni Doña Isabela patapos ihatid si Rita sa harap ng bahay ni Tyrone. Bago mabilis na humarurot paalis sakay ng mamahalin nitong kotse. Napasapo na lamang si Rita sa kanyang muka habang nakatitig sa papalayong sasakyan. Doon niya napagtantong na isahan na naman siya ng kanyang mommy at ni Tyrone. Ang akala niyang formal na business meeting na gaganapin sa bahay ng binata ay isa palang patibong para maiwan siyang mag-isa. Tita Victoria! Tita Victoria! Nawala na lamang ang kaba sa dibdib ni Rita nang makita niya si Timothy na tumatakbo papunta sa kanya. Sa likod ng bata ay kalmadong nakasunod si Tyrone habang nakasubsob ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Tita Victoria, are you here for a business meeting po? Oo, Timothy. May kailangan kaming pag-usapan ng daddy mo tungkol sa negosyo niya. Pwede po ba tayong mag-play pagkatapos? Hintayin ko po kayong matapos. Promise! Oo naman, Timothy. Maglalaro tayo pagkatapos ng meeting namin ng daddy mo. Kung marami pa tayong oras, gusto mo bang mag-bake din tayo? Agad na nagliwanag ang mga mata ni Timothy dahil sa kanyang narinig. Yes po! Gusto ko pong mag-bake tayo, Tita Victoria. Wait! I will call Yaya para i-ready po namin ang baking equipments and ingredients.
Oh, dahan-dahan sa pagtakbo, Timothy. Baka matumba ka. Mabilis na tumakbo papasok ang bata matapos sabihing ihahanda niya ang mga baking equipments. Dahil doon ay naiwang magkasama sina Tyrone at Rita. Welcome, Victoria. Sobrang saya ni Timothy kanina nung nalaman niyang dadating ka. Tumingin si Rita sa mga mata ng binata at biglang nagbalik sa kanyang isipan ang eksena sa balkonahe nung gabi ng party kung saan tila nag-confess na si Tyrone sa kanya. Salamat. Maikling sagot ni Rita habang tumatayo, pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na aura upang itagong panginginig ng kanyang boses. Ang laki ng bahay niyo. Ang ganda. Really? Salamat. Pero I'm sure mas malaki pa rito ang mansyon ni Doña Isabela sa ibang bansa. Tara, pumasok na muna tayo sa loob para makapagpahinga ka. Pumasok sila sa loob ng malawak at komportableng bahay. Habang abala si Timothy sa pagkuha ng kanyang mga gamit para sa pagbe-bake nila ni Rita, hindi mapigilan ng dalaga na igalang kanyang tingin sa paligid. Sa bawat sulok ng sala ay may mga nakasabit na frame ng larawan ni Timothy mula nung sanggol pa ito na nakabalot sa lampin. Nang unang beses itong natutong umupo hanggang sa paglaki nito. Naramdaman ni Rita ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ang mga larawang iyon ang patunay ng 7 taon na nawala sa kanya. Ang mga sandaling dapat ay naroon siya bilang isang ina pero dahil sa isang kontrata at pangangailangan ng pera ay hindi niya yon nagawa. Mukhang lumaki ng maayos at masaya si Timothy. Hindi naman nakaligtas kay Tyrone ang bawat reaksyon ni Rita. Tahimik siyang nakasandal sa may pinto ng kusina habang pinapanood kung paano mangilid ang luha sa mga mata ng dalaga habang nakatitig sa mga baby pictures ni Timothy. Gusto mo ba ng may inom, Victoria? Nang marinig ang boses ni Tyrone, mabilis na inayos ni Rita ang kanyang sarili. Tubig na lang, Tyrone. Salamat. Lumipas ang buong hapon na puno ng diskusyon at tawanan dahil sa kakulitan ni Timothy. Nag-bake muli sila ng cookies sa kusina at sa pagkakataong ito, si Rita na mismong nagturo sa bata kung paanong tamang pagmasa. Pinapanood lang sila ni Tyrone mula sa hapagkainan habang nakikita ang napakagandang senaryo na matagal na ipinagkait ng pagkakataon kay Timothy. Nang sumapit ang gabi, tuluyan ang napagod si Timothy sa paglalaro at mahimbing na nakatulog sa mahabang sofa. Yakap-yakap ang kanyang paboritong unan. Dinala ng yayang bata sa kwarto nito, dahilan upang tuluyan ng maiwang mag-isa si Rita at Tyrone sa tahimik na sala. Pasensya na, Victoria. Inabot ka pa ng gabi dito dahil kay Timothy. Wala yun. Nag-enjoy din naman akong makasama yung bata. Mukhang gabi na rin, Tyrone. Kailangan ko nang umalis. Paniguradong pabalik na rin si Mommy para sunduin ako. If that's the case, sasamahan na kitang maghintay. Gusto mong magkape? Napatango na lamang si Rita at marahang ngumiti. Naupo sila ni Tyrone sa isang gazebo sa labas ng bahay ng binata, kung saan nakahanda ang mga kape at ilang merienda na gawa pa nila Timothy kanina. Victoria, kung bibigyan ka ba ng pagkakataon balik ang nakaraan. May mga desisyon ka ba noon na gusto mong baguhin? Para kay Rita, nagdala ng masasakit na alaalang tanong yon. Ilang sandali siyang natulala sa baso ng kape na hawak niya bago nagsalita. Lahat naman tayo may mga bagay na pinagsisisihan, Tyrone. Pero may mga sakripisyo na kailangan gawin sa buhay. Kahit na ang kapalit nun ay ang sarili mong kaligayahan. Yun lang ang tanging paraan para mabuhay. Kahit nang ibig sabihin nun ay mabubuhay ka sa loob ng isang kasinungalingan? Hindi madaling intindihin ng lahat ng tao, Tyrone. Minsan, may intindihan lang natin ng mga desisyong ginawa nila kung tayo nang nasa sitwasyon nila. Hindi mo alam kung anong klase ng nakaraan ng meron ako. Kung alam mo lang kung gaano kadumi at kagulong nakaraan na iniwan ko, paniguradong pandidirihan mo rin ako. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa dalawa. Namumuo na ang mga luha sa mata ni Rita, ngunit pinipilit niyang pigilan ito. Naging masaya siya sa araw na yon. Alam niya sa sarili niya kung anong totoo niyang gusto. Gusto niyang manatili sa tabi ng mag-ama at mas kilalanin sila. Ngunit natatakot na si Rita na muling itakwil ng mga taong mahal niya.
At alam niyang hindi imposibleng mangyari yon kapag nalaman nila kung sino talaga siya. Tanggap kita, Victoria. Tanggap kita. Kahit anong uri pa ng nakaraan ang meron ka. Muntik nang mabitawan ni Rita ang kanyang baso dahil sa narinig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gaan ng pakiramdam na dulot nito sa kanyang dibdib. Pero Victoria, mahirapan kang tanggapin ang pagmamahal ng ibang tao. Kasi kailangan mo munang matutunang buksan ang puso mo. At higit sa lahat, kailangan mo munang patawarin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman ginustong mangyari. Tuluyang pumatak ang mga luha sa pisngi ni Rita nang marinig ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig mula sa ibang tao. Tyrone, don't tell me. Tumango si Tyrone at marahang umiti. Rita, alam ko nang ikaw si Rita Sandoval. Natigilan si Rita habang ramdam ang biglang panghihina ng kanyang mga kamay. Ang marinig ang kanyang lumang pangalan mula kay Tyrone ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ibig sabihin, dun pa lang sa party, dun pa lang alam mo na? Kung alam mo na, bakit hindi mo ko tinaboy? Bakit hinayaan mo pa akong mapalapit kay Timothy? Hindi ka ba natatakot na baka guluhin kong buhay niyo? Marahang hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Rita na tila wala na siyang balak na pakawalan nito. Dahil walang nagbago sa nararamdaman ko para sa iyo, Rita. Tulad ng sabi ko, tanggap kita kahit anong nakaraan pang meron ka. Dahil alam kong ginawa mo mga yon ng may dahilan. And every day, sa tuwing nakakasama ka namin, mas lumalalim lang tong nararamdaman ko. Hinila ni Tyrone ang kamay ni Rita at marahang ipinatong ito sa kanyang dibdib. Sapat para maramdaman ng dalaga ang mabilis at tapat na tibok ng kanyang puso. Gusto ko ma-realize mo na hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad ng mga taong nanakit at pinabayaan ka 7 years ago. Kailangan mong harapin ang mga takot mo, Rita. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang kakaiba at bahagyang ngiti ang biglang sumilay sa mga labi ni Rita. Ang weird pakinggan. Pero ang sarap din palang matawag ulit sa totoong pangalan ko. Matagal ko nang ibinaon si Rita Sandoval sa nakaraan, Tyrone. Dahil sa tuwing naalala ko siya, ang nakikita ko lang isang babae na nangarap ng malaki pero pinilit magsakripisyo. Isang babaeng ginamit ng sarili niyang mga kadugo at tuluyang sinamantala ang kahinaan niya. Ginawa mo yun dahil mahal mo sila, diba? Napatango si Rita. Ang muling pagbuhos ng kanyang mga luha ang dahilan kung bakit hindi na siya makapagsalita. Hindi niya inaasahan na ang taong unang magpapaiyak sa kanya ng ganito matapos ang 7 taon ay si Tyrone, na determinado siyang iwasan at layuan. I will respect your decision. Kung gusto mong bumalik sa dati mong buhay at manatili bilang si Victoria Campbell para sa ikasasaya mo, hahayaan kita. Pero kung gusto mong harapin ang mga takot mo, tutulungan din kita. Bakit, Tyrone? Hindi ko maintindihan kung bakit mo gagawin yun para sa akin. Napangiti si Tyrone at bahagyang natawa. Tinatanong pa ba yun? Ganun daw kasi kapag mahal mong isang tao, handa kang maghintay at ipaglaban ang sarili mong gusto. Makita lang silang masaya. Sa loob ng ilang taon ng pamumuhay sa ibang bansa, palaging natutulog si Rita nang may bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, sa harap ni Tyrone, sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Hindi na nakapagsalita si Rita dahil tuluyan ng bumigay ang kanyang emosyon. Si Tyrone naman ay tumayo upang ikulong si Rita sa kanyang mga braso. Doon, umiyak si Rita at inilabas ang lahat ng kanyang pinapasang sakit nang walang inaalalang kahit ano. Matapos ang madamdaming pag-uusap nila ni Tyrone, ang unang ginawa ni Rita kinaumagahan ay ang lakasan ng kanyang loob upang aminin ang lahat ng katotohanan kay Doña Isabela, ang nag-iisang taong tumayong ina at kumupkop sa kanya nung akala niya'y wala nang saysay ang kanyang buhay. Inihanda na ni Rita ang kanyang sarili na itakwil, pagalitan at iwanan ng kanyang kinikilalang ina. Pero kabaliktaran ang nangyari. Katulad ng sinabi ni Tyrone, naging emosyonal si Doña Isabela.
Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding awat konsensya nang malaman ng lahat ang tindi ng paghihirap at sakit na mag-isang dinala ni Rita sa loob ng maraming taon. Niyakap siya nito ng mahigpit at pinaramdam na hinding-hindi siya nito iiwan. Mommy, huwag ka nang umiyak. Ako dapat ang umiiyak ngayon at nagmamakaawa na patawarin mo ako dahil hindi ko sinabi sa iyong tungkol sa nakaraan ko. Victoria! Kung alam ko lang nagkaroon ng ginawa nila sa'yo, hindi kita pipiliting umuwi dito sa Pilipinas. Umiiyak na sagot ng matanda. Mommy, kung hindi po tayo umuwi dito, hindi ko po makikilala si Tyrone at ang anak ko. At baka hanggang ngayon, duwag pa rin ako at nabubuhay sa kasinungalingan. Pero anak, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Hindi ka naman babalik sa dati mong pamilya, right? Mommy, anong klaseng tanong yan? Siyempre hindi na po. Ako lang po ata ang kayang mag-handle ng kaartehan nyo. Natawa na lamang si Doña Isabel at mahigpit na niyakap si Rita. Ang swerte-swerte ko naman. Nagkaroon na nga ako ng anak. Malalaman ko pang may apo na rin pala ako. Hindi na naiwasan ni Rita ang maluha. At sa pangarap na bayaw ko pa. Mommy, andyan ka na naman. Aba, wala lang dahilan para iwasan mo si Tyrone ngayon, anak. Botong-boto ko sa lalaking yon. Alam mo yan? Natawa na lamang si Rita at napailing. Kinabukasan, tahimik na naupo si Rita sa isang bench sa ilalim ng puno sa isang pampublikong parke. Sa malayo, mukha siyang kalmado habang nakasandal. Ngunit ang totoo ay nakatitig siya sa nagpipiknik na pamilya sa hindi kalayuan. Doon ay malinaw niyang nakikita ang kanyang mga magulang. Matatanda na sila ngunit mukhang malulusog pa rin ang mga pangangatawan. Sa tabi nila ay ang nakatatandang kapatid ni Rita na si Elena, na masayang nakikipaglaro sa kanyang anak habang nakaakbay ang asawa nito sa kanya. Habang pinapanood sila, hindi napigilan ni Rita ang tahimik na pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Ito ang pamilyang labis niyang minahal noon, ngunit sila rin ang mga taong tuluyang bumasag sa kanyang pagkatao. Habang pinapanood ang kanilang mga ngiti, naisip ni Rita na marahil ay hindi naman nasayang ang kanyang naging sakripisyo dahil kahit paano ay naging masaya ang pamilya niya ngayon. Mukhang hindi ko na kailangang guluhin pa sila. Bulong ni Rita sa kanyang sarili. Akmang tatayo si Rita nang biglang magsalita ang isang pamilyar na boses. Rita! Napalingon si Rita nang marinig ang boses ng kanyang ate Elena. Mukhang nakita siya nito at palihim na lumapit sa kanya. Wala pa mang sinasabi si Rita ay agad na itong naluha. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali na ikaw nga si Rita. Naluluhang saad ni Elena. I'm sorry, Rita. Sorry dahil naging duwag ako noon. Tipid na ngumiti si Rita habang nakatingin sa kanyang kapatid. Masyado pa tayong mga bata noon, ate. Naintindihan ko na ngayon kung bakit nangyaring lahat ng to. Para magkaroon ka ng masayang pamilya at baguhin ang sarili mo. At ako naman, para mahanap ang tunay na puwang ko sa mundo. Ayaw mo bang lumapit kila mama at papa? Umiling si Rita at ngumiti. Tumango naman si Elena na tila naiintindihan na ang desisyon ni Rita. Hindi ko sasabihin sa kanila. Ako nang bahala. Yun na lang ang magagawa ko bilang ate mo. So, be happy, Rita. Or should I call you Victoria? Sa sandaling yon, tuluyan ang nagpasya si Rita. Handa na siyang bitawan ng kanyang nakaraan bilang si Rita Sandoval at magpatuloy sa buhay bilang si Victoria Campbell. Ang babaeng tinanggap ng mga taong hindi siya kadugo. Ngunit minahal naman nila ng buong puso. Matapos ang pamamaalam sa kanyang ate, pinunasan ni Rita ang kanyang mga mata at nagsimulang maglakad paalis ng mag-isa. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang isang pamilyar na itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana nito at inilabas ang mukha ni Tyrone. Hi miss, kailangan mo ng ride? Pang-asar ng ngiti ni Tyrone sabay kindat. Paano mo naman nalamang nandito ako? Stalker ba kita?
Nakangiting sagot ni Rita. Sinabi sa akin ni Doña Isabela. Pero pwede ako maging stalker mo kung gusto mo. Lumabas si Tyrone sa kotse para pagbuksan si Rita. Open, ihahatid na kita sa inyo. Sumakay si Rita sa passenger seat. Habang tinatahak nila ang kalsada, sumulyap si Tyrone sa kanya at napansin ang bahagyang pamumula ng mga mata ng dalaga. Okay ka lang ba talaga? Oo, mas okay ako ngayon kumpara nung mga nakaraang araw. Marami lang akong narealize habang nakatingin sa dating pamilya kanina. At anong mga narealize mo? Nakangiting tanong ni Tyrone, na hindi ko na kailangang ikulong ang sarili ko sa nakaraan. Tyrone, simula ngayon, ayoko nang maging si Rita Sandoval. Gusto ko ipagpatuloy ang buhay ko bilang si Victoria. Bahagyang napatingin sa kanya si Tyrone, ngunit walang bahid ng panghuhusga sa mga mata nito. Gusto ko nang bitawan ang nakaraan. Gusto ko nang magsimula muli bilang si Victoria Campbell. Pero, pwede pa rin ba akong maging ina kay Timothy? At pwede rin ba akong manatili sa tabi mo? Dala ng gulat dahil sa narinig, mabilis na itinabi ni Tyrone ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada. Agad niyang nilingon si Victoria at mahigpit na hinawakan ang kamay ng dalaga habang bakas ang tindi ng saya at emosyon sa kanyang mga mata. Of course, Victoria. Higit pa sa oong sagot ko. Tyrone, natatakot pa rin ako. Pero dahil sinabi mo na hindi mo ako iiwan, gusto kong sumugal kasama kayo. At sana, hindi pa huling lahat para bumawi sa anak natin. Nanatiling nakatitig si Tyrone kay Victoria, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang hindi matatawarang saya. Bago pa man muling makapagsalita ang dalaga, mabilis na inilapit ni Tyrone ang kanyang sarili upang halikan ito. Sa pagkakataong ito, hindi na umalma si Victoria. Hindi niya na itinulak si Tyrone palayo. Sa halip ay buong puso niya itong tinanggap. Nang bahagyang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang napangiti sa isa't isa. Kahit maging sino ka pa, mamahalin kita. Maging si Rita Sandoval ka man, Victoria Campbell, o kung ano pa ang maging bagong pangalan mo sa hinaharap. Napatitig si Victoria sa seryoso ngunit puno ng pagmamahal na mga mata ni Tyrone bago tuluyang natawa. Nabawasan ang natitirang bigat sa kanyang dibdib at napalitan ito ng purong saya. Ang corny mo, Tyrone? Natatawang sabi ni Victoria. Kahit nang totoo ay kinikilig talaga siya. Natawa na rin si Tyrone. Bahagyang napailing sa kanyang sarili dahil hindi niya rin akalaing magagawa niyang bumitaw ng mga ganong salita. Ngunit imbes na lumayo, mas lalo pa niyang inilapit ang kanyang muka upang bigyan si Victoria ng isa pang masuyong halik. Isang halik na mas lalong nagpatunay na seryoso siya sa kanyang bawat binitawang salita. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatiling magkalapit ang kanilang mga noo habang pareho silang nakangiti. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon ng pagtatago sa dilim at pamumuhay sa ilalim ng mabigat na anino ng nakaraan, natagpuan na rin ni Victoria ang kanyang kanlungan. Hindi na siya mag-isa. Kasama si Tyrone, ang kanilang anak na si Timothy, si Doña Isabela, ay handa na siyang harapin ang bukas na sa wakas ay puno na ng liwanag, pag-asa at tunay na pagmamahal. 10 taon ang mabilis na lumipas. Pinili ni na Tyrone at Victoria na mamuhay ng tahimik at malayo sa nakaraan ni Victoria bilang Rita. Isang maaliwalas na hapon, dahan-dahang naglalakad si Victoria patungo sa malawak na veranda ng kanilang bahay habang dalang isang tray ng bagong luto na chocolate chip cookies at malamig na juice. Sa kanyang suot na simpleng white sundress, baka sa kanyang muka ang kapayapaan at saya. Daddy, sabi ko sa'yo, dun may pasang bowl eh. Aba, Timothy, pinagbigyan lang kita. Huwag kang mayabang dyan, baka magulat ka sa skills ng daddy mo. Natawa ng mahina si Victoria habang nakasandal sa pinto. Ang batang si Timothy, na noon ay 7 taong gulang pa lamang, ay isang ganap na teenager na ngayon. Matangkad, malakas at mas lalong naging kamukha ng kanyang ama habang masiglang nakikipag-agawan ng bola ng basketball kay Tyrone. Sa gilid naman ay naglalaro ng manikang pangalawang anak nila na si Thea, kasamang bunso na si Trisha.
Kayong dalawa, tama na muna yan. Baka mapagod ang matanda. Natatawang sigaw ni Victoria upang tawagin ang mag-ama. Mabilis na napalingon si Tyrone at agad na umarte na parang nasaktan sa sinabi ng asawa. Matanda? Sinong matanda, Victoria? Kayang-kaya pa kitang buhatin. Nang makita ni Victoria na tumatakbo si Tyrone papunta sa kanya, mabilis niyang inilapag ang tray ng mga cookies. Sa isang iglap, bigla na lamang siyang binuhat ni Tyrone dahilan para magtawanan ang mga anak nila. Nagsitakbuhan ng mga bata sa kanilang gawi para kumain ng mga cookies. Si Daddy, pikon! Asar ni Thea. Dahil doon, binuhat din siya ni Tyrone at pinaulanan ng halik dahilan para magtawanan ng lahat. Matapos ang kulitan ay naupo silang lahat para magmeryenda. Salamat, Mommy! Ang sarap talaga ng cookies mo! Masiyang sabi ni Timothy habang kumakain. Kayo pa rin po talagang pinakadabas na magluto sa buong mundo. Ang salitang mommy na dati tanging sa pangarap lang naririnig ni Victoria ay naging totoo na ngayon. Nako, nambola ka pa, Timothy. Mabuti pa pagkatapos niyong kumain, maligo na kayo ng mga kapatid mo. Amoy pawis na kayo eh. Pagkaalis ni Timothy para pumasok sa loob ng bahay para maligo, dala ang kanyang mga kapatid, marahang lumapit si Tyrone mula sa likod ng kanyang asawa para yakapin ito. Masaya ka ba, mahal ko? Higit pa sa masaya, Tyrone. Wala na akong mahihiling pa sa pamilyang to. Ang nakaraan ay nanatili na lamang isang bahagi ng nakaraan. Ngunit ang kasalukuyan at ang hinaharap ay tuluyan ng pag-aari ni Victoria. Isang buhay na binuod hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng purong pagmamahal, tiwala at ng pamilyang kailanman ay hindi siya tatalikuran. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakbo mula sa masakit na nakaraan, kundi sa lakas ng loob na harapin ito at tuluyang patawarin ang sarili sa mga bagay na hindi mo naman ginusto. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa mga taong handang tumanggap, magmahal at protektahan ka sa iyong pinaka-madidilim na yugto. Sa huli, ang mga sakripisyong ginawa dahil sa pagmamahal ay palaging makakahanap ng daan patungo sa liwanag, basta't matuto tayong magtiwala at magbukas muli ng puso para sa mga tamang tao.